pagbabalik-bayan, hindi pinalad si Hilda na maiuwi ang inaasam-asam niyang magandang buhay. Nabaldado kasi siya matapos siyang tumakas sa tangkang panggagahasa ng kanyang employer sa Saudi Arabia. Pero desididong bumangon si Hilda. At ang magandang balita, isang kapwa niya OFW ang tutulong sa kanya. OFW sina Luisa Taiko at Hilda Gunayon, pero magkaibang-magkaiba ang kanilang naging kapalaran. Si Luisa, mula sa pagiging isang domestic helper sa Singapore, nakuha niyang magtayo ng sariling non-government organization o NGO noong 1999, ang Pinocchio's Welfare Fund. Samahan kami ng mga taong gusto namin magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Kaya naman nakatanggap ng parangal si Luisa bilang Good Samaritan mula sa Rotary Club ng Singapore. There is no other can make me smile but this charity works. Although na maid lang kami, but you know, this is the satisfaction. You can't buy love, you can't buy satisfaction. Samantalang si Hilda naman, hindi naging singswerte. Naging domestic helper din siya sa Bahrain, pero noong 2001, pinagtangkaan siyang gahasain ng kanyang amo. Talagang nanginginig na ako na hindi ko na alam kung anong gagawin ko, basta gusto ko talagang tumakas. Eh wala naman po akong madaanan, kaya hindi ko na hinayaan na nahawakan pa ako. Tinalon ko na yun bago siya makarating sa akin. Sa kanyang pagtakas, disgrasya ang inabot ni Hilda. Bali, ang sabi po ng doktor, nabasag daw yung dalawang spine ko. Hindi ko kayang tumayo na walang hawak. Kinukup-kup pa siya noon ang kanyang mga magulang. Pero mabilis din daw nagbago ang ihip ng hangin nang nakapag-asawa siya ng isa ring lumpo. Bigat daw po kami sa kanya. Tsaka hindi niya makayang tanggapin yung asawa ko na ganito na nga ako, tapos nakipag-asawa pa ako ng ganyan. Ngayon, dito na sa Maynila nakikipagsapalaran ang dating OFW na si Hilda. Sa kanilang inuupahan, wala na nga silang pambayad, wala pa silang kagamit-gamit. Nung Pasko po, lumabas yung asawa ko para mamasko siya ng pang-araw-araw namin. Kaya hanggang ngayon, meron kami kahit pa paano pang budget. Dahil sa kanilang kondisyon, pareho silang hirap makahanap ng trabaho. Eh, dapat nga po sa kalagayan namin ngayon, pamilya dapat namin ngayon na mag-alaga sa amin o sumuporta sana. Dahil nung time na kami pang may trabaho o nung nakakalakad pa ako, hindi ako nagkulang sa kanila. Tinalikuran man siya ng kanyang pamilya, hindi pa rin natitinag ang pag-asa ni Hilda na balang araw makakaahon din siya. Si Hilda at Luisa, magkaiba man ang tinahak nilang daan, sa pagkakataong ito, magkukuros ang kanilang landas. Dahil lang makarating kay Luisa ang sinapit ni Hilda, nilayon niyang tulungan ito at nagkataon namang umuwi siya rito sa Pilipinas galing Singapore. Hi, Hilda. Hi, Hilda. Balitaan ko po kasi yung nangyari sa inyo. Kami walang ipinapangako na maibigay. So what I'm going to tell you is, don't lose hope. Kasi pag may hope ka, maliwanag ang lahat. Anong patayan sa anak mo? Habang buhay mang baldado si Hilda, unti-unti naman siyang nabubuhayan ng loob na malapit na ang araw na muli siyang makakatayo sa sarili niyang mga paa. Nito lamang Disyembre, lumipad muli papuntang Singapore si Luisa para kumalap ng tulong mula sa Pinocchio's, ang kanyang NGO. Habang inaantay ang sagot ng mga taga-Pinocchio's, may ilan ang nag-abot ng tulong kay Hilda. Sa Technology Resource Center, isang sangay ng Department of Science and Technology o DOST, binigyan si Hilda at ang kanyang asawa ng libreng seminar kung paano magsimula ng maliit na negosyo. Ang ginagawa namin dito basically technology commercialization. So yung mga technology na hindi pwede siyang gawing negosyo, ginagawa namin siyang available sa masa para maintindihan ng mas madali. Okay. We do this through pwedeng training programs. Daan natin ha, for every 1 kilo of meat, ground meat. Ang tinuro kong today kay La Jomer at saka kay Hilda
ay ang paggawa ng tocino and paggawa ng siomai. Napakalaking pagkakitaan ng ating siomai sa ngayon dahil yan ay 100% ang inyo magiging profits. Alam naman natin sa ngayon, napakahirap kumita ng pera, pero pag yan ay pinagtuunan nila ng pansin, ang pangkabuhayan na yan, I'm sure yan ang mag-aahon sa kanila. Samantala, nitong Martes, nagbalik na si Luisa mula Singapore, baon ang magandang balita. Bumalik ako dahil nangako ako kay Hilde. Yung ano nga niya, yung dream nga niya, nasabi ko, as long as she got dream, so, ayan na, yung dream niya, ibabalik namin sa kanya, bibigay namin. Taon-taon na lang, problema. Tingnan mo. Ang pasalubong ni Luisa kay Hilda, mga gamit na kakailanganin niya para simulan ang kanyang negosyo. So, bago tayo pumunta kay Hilda, check muna natin kung kumpleto yung starter kit, courtesy ng mababait na mga Filipino from Singapore. So, nandito na lahat. May steamer, may mga ingredients na, may mga mixing bowl which is very, very nice. Mga stainless siya. Thank you sa mga tumutulong. Hello! Happy New Year! Kumusta si Hilda? Ayos lang po. Kumusta? Happy New Year? Kumusta? Magandang sagot. Okay lang. Masaya po. Kahit pa paano po, natupad po yung pangarap po na magkaroon po ng konting pangsimulan. Akala ko po nung umalis kami sa amin, hindi na po talaga kami makakabangon. Dahil po sa tulong ninyo, nabuhayan po kami ulit ng pag-asa. Sa tulong ng mga OFW at iba pang Pilipinong nagmalasakit sa kanya, ngayon masisimulan na ni Hilda ang bagong taon na may bagong pag-asa. Siya po ay eye-opener sa lahat ng mga taong kumpleto ang katawan. Kagaya kay Hilda, siya po ay isang eye-opener para po sa amin. So, maging silbi po siyang ating idol na ang buhay nga po ay may pag-asa habang ikaw po ay humihinga. So, saludo po ako kay Hilda sa kanyang spirit and in behalf of Pinocchio, magiging inspirasyon po siya sa aming puso lagi. Nadala niyo po na pangkabuhayan ngayon, unti-unti po makakaraos din po sana kami kahit na walang-wala po talaga kaming gamit dito. Sana nga po, maganda po yung masisimulan naming negosyo ngayon. Sana po ay nabigyan kayo ng tatag ng loob at inspirasyon ng mga kapwa natin Pilipino. Kung kayo po ay may nais ding ikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David para sa OFW Diaries. I'm in an interview one day, and I had to admit I hadn't had any hands-on experience doing anything.